ikiklar ko lang sa'yo to Senator Court and Madam Cheer and Madam Cheer. See the fetching man of your family, whatever Filipino history, an international meal, and Miss Universe. Her background is so difficult and foreign understanding because of the Louis Moral. So influenced the foreign beauties. Silip-silip kayo kasi napaka-dirt talaga ng story niyo Philippines people. OFW, anything or something bullied to the foreign life. This is for you. So, 90% Mindanao to the 30 war on Abu Sayyaf of Filipino Muslim people. Ayaw sa kanila ng Mindanao City of People and the 30 to Sara. Ayaw sa kanila na ibuto siya na maging next president of the Philippines. And Masbate City, 70% Duterte is hit because to our Mindanao and Abu Sayyaf for Visayas is location for Muslim and criminal case of Duterte war on Mindanao City. 60% Bicol or Region Visayas 6 o Visayas Mindanao na natin. Luzon, Central, Tagalog yon. Ayaw kay Duterte and Sara. The most rejection to the criminal case of drug wars. And Luzon, 40% pasang awang grades. Your school, your bad guidelines as 60%. As Luzon, Bulacan, Laguna, Lucena, all Central Tagalog, ayaw sa kanila. And Metro Manila, maraming gusto kay Duterte. Una sa lahat, Duterte is speaking out to Xi Jinping and Philippine Subway na marami siyang inutang na pera para mapakain ng mga Pilipino na yan na hangal at gutom sa kayamanan ni Duterte. The war on drugs and against me. Ginamit din niya ako sa impeachment sa international the case na tatanggap talaga sila ng million dollar laundering against me in this Philippines as happened to my image. So, ginamit ako ng mga yan, piling na sa akin patay na at wala akong magawa. Indirectly, I am full to justice and my sense that I'm bold. I'm warrant an international ICC. Yan ang nangyari. Nakulong na si Duterte, tumulong na si Trillanes, si De Lima for all supporters for the BVE Marcos. Ayun na, sama-sama na kami. So yun ang nangyari. Nahuli na si Duterte. Ngayon, mukhang matagal at patigas ang ulo ni Petro PNP about sa Bungero. Talagang silang susunod. Yan ang katotohanan kung idadaan nyo talaga sa both of our people country and people experiences and people heated and people murders for experience this our leader in the Philippines as president. Hindi yung puro senator at congressman na ibubuto niya, sila lang naman magkakasabot sa crime scene Nagkakampihan yan at naglalaglagan yan because wala silang choice kundi magtusukan ng sungay nila. Alam nyo, walang matino sa politics issue to the Christ and best in the world. Kung wala ang Panginoon, hindi sila matino at lalo silang brutal. Diba? Hindi nyo nakikita. Nangyari sa Iranian as a leader, as a killer. Pinapatay nila ang lahi nila. Pinapatay nila mga buntis, rinirip ng mga babae. Parang si Duterte, yung story ni Duterte about Davao City experiences. Marami silang pinapatay, mga missionaries ng foreign pinapatay nila, mga tourists, mga dayuhan pinapatay. Hindi mo nakikita, andan lahat ng found. Kasi si Duterte ay killer, ginagaya sila ng mga Filipino people. Ngayon hindi na siya president, takot na yung mga killer.
ng mga president, ng mga government ng Philippine people. Kasi ang gagawin ni Marcos, dilitisin sila at huhulihin. Hindi sila papatayin ni Marcos. Huhulihin sila, tuturuan sila ng leksyon at mabulok sila sa kulungan habang buhay kagaya ni Duterte. Kasi si Duterte pinapatay niya. Bakit pinapatay niya ang mga tao? Bakit God ba siya? Magja-judge ba siya throne on soul to the crown of evil and serving to operate our people freedom? Ano siya? Diyos? Hindi siya Diyos. Satanas siya. Isa pa rin siyang alipin para maghasik ng kapangyarihan ang kabubuhan ng tao. Nasa puwet at nasa moral. Kaya ang populasyon ay dumadami. Yan ang likha ng kadiliman. All going to whole imagined torment in torture. Bless for your sins. Karat, wag na kayo magmalinis dahil mangyayari ang war ng China ng Amerika dahil sa kasapaan nyo at walang magpoprotect sa inyo dahil salot kayo. Mamamatay ang mga religion dahil yan ay work of God. Natural mamamatay sila dahil sila i-judgment at wala kayong choice at tanggapin nyo yung parusang kapatayan habang buhay. Go to hell. Fuck you. For now, sinasabi nga niya na inosente siya, so let her prove it na inosente siya. Tutol si Senador Raffy Tulfo sa dismissal ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte bago pa man ang presentasyon ng mga ebidensya. Gustong-gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda 'di ba ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. Dahil unang pagkakataon na magiging Senator Judge, pinaghahanda ang mabuti ni Senador Raffy Tulfo ang napipintong pagliliti sa Vice Presidente. Kumukonsultaan niya siya sa ilang abogado at dating justices ng Sandigan Bayan at Korte Suprema upang magkaroon ng sapat na kaalaman at makagawa ng intelihenteng desisyon. Religion, spiritual power. So Catherine Camalone and Philippine Miss Universe to the pound of Taal Lake and our victim to drug war and Sabongero. What do you think to murder as a criminal color because PNP and bold because PNP ang pumapatay is police? You don't think and this the body pound kasama siya dun sa died. Di ba napansin? Sunod-sunod yun. War on drugs, Sabongero, basta all before the Dutertes. President of the Philippines worse. All that. Hindi na kayo nagtataka kung sinong pumatay. Iisa lang ang sagot. Take your spiritually your lost power. But I investigate your technology as well as connected to our bodies and body spirit will be it's not a pass because always hard and because it's just magic is right to die to international accidents universe because Miss Universe is universe for beauty is involved to morality and sexuality and there is struggle. So, panoorin nyo, this is better you ensure by EI Translation Accent Message. Thank you. Bayan, isa sa mga sinubaybayang kwentong gumimbal sa Pilipinas ay ang pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Matutunghayan ang kwentong ito at ang patuloy na paghahanap ng kasagutan kung ano ang nangyari sa kanya sa unang episode ng bagong Made for YouTube series ng ABS-CBN News, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ito ang kwento ng isang beauty queen. Hinihinalang love affair sa isang police major at ang patuloy na paghahanap kay Catherine Camilon. Sa isang Facebook post, nagsimula ang lahat. Post ng isang inang humihingi ng tulong sa publiko para mahanap ang anak na bigla na lang hindi nagparamdam. Nag-viral ang post dahil lang nawawala. Kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 na si Catherine Camilon. Mahigit 1 taon na ang paghahanap. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin siya makita. Walang makapagsabi, nasan siya? Bakit di pa rin siya nakikita? May kumuha ba sa kanya? May masamang nangyari? O nagtatago lang? Pero sino nga ba si Catherine Camilon? Ako po si Jeff Caparas at ito po
ang Philippines' most shocking stories. Now to a tragic story in Manhattan. Chesley Christ, who was the 2019 winner of the Miss USA pageant, has died at the age of 30. Take a look. This was Christ's final post on Instagram just a day ago. Sources say she died by suicide this morning in Midtown. Christ was an attorney in North Carolina and a correspondent for the entertainment news program Extra. Her family confirmed the news in a statement saying, quote, "Her great light was one that inspired others around the world with her beauty and strength. And as a daughter, sister, friend, mentor, and colleague, we know her impact will live on."